Makakasama natin ngayon si Father Robert Arellano, ang parochial vicar ng Quiapo Church. Yes po. So pag-usapan natin yung ilang mga bagay na related sa debosyon sa Poong Nazareno. So Father Robert, first of all, ngayon nagbabasbas ng mga replika ng Poong Nazareno, hindi po ba? Kaya lang maraming nagko-comment pag ganitong panahon, ang mga Katoliko lagi daw sumasamba sa rebulto. Ano po ang tugon nyo dito? Maliwanag naman po na hindi natin sinasamba ang mga rebulto. Ang mga rebulto na nakikita natin, ito ay mga imahe. Dahil itong mga imahe na ito ay nagtuturo ng isang katotohanan. Ang katotohanan sa likod ng mga larawan o imahe ay ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno mismo. Totoong tao at totoong Diyos na minsan isinilang sa sangkatauhan, anak ng kataas-taasang Diyos, nagpakababa, naging kaisa natin, naging tao para sa ating lahat sa katubusan ng ating kasalanan. Isang Diyos na natiling mapagkumbaba at isang Diyos na naranasan ang lahat maliban sa kasalanan. Kaya nga ang bawat imahe ng Jesus Nazareno ay tumutukoy. It points to the real God. At ayun ang sinasamba natin. Ang Diyos ay Espiritu at katotohanan at hindi ang mga rebulto. Ang mga imahe na ito ay nagpapaalala sa atin. Dahil kung hindi nyo maitatanong, tayong mga tao makakalimutin, no? At tayong mga Pilipino, mahilig tayo at talaga namang tayo ay in line when it comes to very sentimental. Meron tayong mga pictures sa ating wallet ng ating pamilya. Meron tayong mga rebulto dito bilang tanda, no, pagpapatunay upang maalala natin ang kadakilaan ng isang tao at mahal sa buhay. Ang ating pangakayang Panginoon ang hindi natin gawa ng imahe o larawan. Na totoo naman ang pagdating niya dito sa mundo, nakapiling ng sangkatauhan. Kaya hindi po pagsamba sa rebulto ang ating ginagawa, kung hindi ang mga larawan na ito ay tumutukoy at tumuturo sa katotohanan. At yon ay ang katotohanan na talagang ang Diyos sumasa atin. Pero Father, hinahalikan daw yung mga puon, mga estatwa, niluluhuran. Di po ba sinabi raw po sa Biblia na wag daw pong gagawin yon? Yes. Ginagawa natin to dahil ang mga larawan na ito ay ginagawa nating sagrado sa pamamagitan ng mga panalangin, sa pamamagitan ng pag-iinsenso na ating ginagawa sa mga imahe o larawan na ito. At ang sinabi ko nga, hindi tayo sa rebulto lumuluhod, kung hindi sa katotohanan sa likod ng bawat imahe at larawan. Father, pangalawang katanungan po, ilang taon na nakakaraan, in-encourage nyo yung mga deboto na wag nang gamitin yung salita o yung pangalan na itim na Nazareno o Black Nazarene. Tama po ba? Tama po. At ngayon, ang in-encourage nyo pong gamitin ay Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Bakit po? At bakit po mahalaga ito? Unang-una sa kasaysayan po ay wala naman talagang tinatawag na itim na Nazareno. Kung ating susuriin sa ating banal na kasulatan, hindi po nagamit ang salitang itim. Ang nakalagay po doon, ang batang si Jesus ay lumaki sa Nazareno at tatawagin siyang Nazareno. Kaya po ang Nazareno ay ang akmang-akmang tawag at Jesus po ang ibinigay na pangalan at hindi itim. Kaya kung inyong mapapansin, historically speaking din, wala rin pong masasabi natin hindi siya historically founded yung itim. Dahil wala rin po sa mga kasaysayan, sa mga aklat o sa mga libro, there was no point in time in history that it was officially called the Black Nazarene. Siguro naging sa mga pagsasalin-salin na lang ng mga tao sa kanilang karanasan na natawag itong itim na nakasanayan ng mga tao. Pero kumpara sa itim at Jesus, ano yung mas gagamitin nating akma? Definitely Jesus, dahil ito yung pangalang ibinigay sa atin. Ang pangalang Jesus na nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. So ito yung tamang dapat gamitin natin at hindi itim na Nazareno. Kung hindi Jesus, ang pangalang ibinigay sa atin. Masama po bang gamitin yung pangalang itim na Nazareno? Kasalanan po bang gamitin yun? Hindi naman to kasalanan. Sabi ko nga po ay maaaring hindi natin alam at some point in time in history, ito ay naging tanyag during that time at hindi natin matutukoy
kung anong year ito na naging sikat na gamitin. Pero definitely ang ginagawa natin is pagkukorek. Instead nga yung itim, gagawin na natin Jesus dahil Jesus nga ang pangalang ibinigay sa atin at hindi itim. Nagtagumpay na po ba yung Quiapo Church in some way sa pagkukorek ng pangalang ito? Patuloy pa rin tayo sa ating pamalawakang pagdi-disseminate ng information na tatawagin na natin itong Jesus Nazareno. Bagamat yung mga iba, itim pa rin yung ginagamit nila, definitely soon, no? Hopefully, ang lahat ay maging informed na about the proper usage na dapat nating gamitin. At ayun nga, hindi na natin ginagamit ngayon yung Black Nazarene o itim na Nazareno kung hindi Jesus Nazareno. Father, huling tanong ko na po sa ngayon, ano po yung ilan sa mga pamahiin na konektado sa debosyon na gusto nyong makorek din? Siguro yung isang nakikita natin, yung pagsampa sa mga andas. Siguro yung mga iba, nakukuha nila yung rurok ng kapistahan o parang feeling nila yung kasagutan ng kanilang panalangin ay makakamit lamang kapag nahawakan nila yung andas o ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi po ito totoo. Dahil talagang sinabi nga po namin, kahit makasampung prosesyon ka paulit-ulit, wala pa rin higit sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Dahil sa banal na Eucharistia, dito natatanggap natin ang katawan ni Jesus Nazareno. Maraming salamat po, nakasama natin si Father Robert Arellano, Parochial Vicar ng Quiapo Church. Ako po si Pater Nuez Maquel, ang inyong Religion Reporter.